Tumitindi ngayon ang usapin tungkol sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Law, isang batas na layong tuldukan na ang pagdomina ng ilang pamilya sa larangan ng politika. Ihatid sa atin ang balitang yan mula kay Judea Bernardo. Hindi pamana ang posisyon sa gobyerno. Ito ang mariing pahayag ni Akbayan Party List Representative Attorney Chel Jokno sa Kongreso kasabay ng panawagan na tuluyan ng ipasa ang batas na magbabawal sa political dynasties. Ginawa ni Jokno ang panawagan kasabay ng kanyang pag-sponsor sa House Bill No. 5905 o ang Comprehensive Anti-Political Dynasty Law. Ayon sa mambabatas, bigo pa rin ang Kongreso na tuparin ang malinaw na mandato ng 1987 Constitution na magpasa ng batas laban sa political dynasties. Paliwanag ni Jokno, layo ng panukala na bigyang lakas ang probisyong konstitusyonal sa pamamagitan ng malinaw na definisyon ng political dynasties na ayon sa kanya ay nagpapahina sa demokrasya at nagpapalala ng hindi pagkakapantay-pantay sa bansa. Bagamat may ilang umiiral na batas na may limitadong anti-dynasty provisions, iginiit ni Jokno na kailangan natin ng isang batas na sasaklaw sa lahat ng antas ng pamahalaan. Dagdag pa ni Jokno, ang political dynasties ay nagpapalala ng kahirapan lalo na sa mga probinsyang mayaman sa likas na yaman sa labas ng Luzon dahil sa konsentrasyon ng kapangyarihang politikal at ekonomiya. 38 years have passed since the Constitution commanded that Congress pass an anti-political dynasty law. And yet, we are here today only beginning the process. The intent of the framers was crystal clear. Democracy must not be undermined by the concentration of power in a few families. Public office must remain a public trust, hindi po pamana ang posisyon sa gobyerno. Sa pagtatapos ng kanyang sponsorship speech, hinimok ni Jokno ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso na unahin ang interes ng bayan kaysa sa pampamilya o pansariling interes at tuluyan ng ipasa ang Comprehensive Anti-Political Dynasty Bill. Mula rito sa Kongreso, ako po si Judea Bernardo, DATV News.